sa amin klaro. Diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami at sa kung ano man ang kaisahan at magsasama-sama kami basta maliwanag na sasamahan namin ang panawagan ay ikaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Green Wildlife Organization. Alam po ninyo, sa hanay ng mga magagawa, no? Bagamat iba-iba kami na tindig ng mga organized labor sector, no? Nagkakahiwa-hiwalay kami, pero nagkakaisa na mayroong korupsyon. No? Ngayon, daman-daman na namin sa mga factory, no? Itong kagawan ng nalikha ng gobyerno, no? Marami na pong nag-shutdown at natanggal sa trabaho. Lalo po yung may kontrata, yung aming union sa DPWS, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawalan ng trabaho? Tinigil na mo talaga. Na? Sa peso doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi nare-resolvahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin contractualization sa manpower agency pa rin. No? Hindi na maikublian, talamak. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 30 na pagkilos ng mga manggagawa, no? Sa Liwasan Bonifacio, no? At ibig sabihin, no? Magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito. Magandang umaga po sa ating lahat mga kasama at sa ating mga kasama sa table. Ako po si Ka Anthony Del Rosario from Reforma Pilipinas sa pangunguna ng aming founding chairwoman si Ms. Vivian Velez. Alam niyo po ang nabuo ang Reforma Pilipinas dahil po dun sa deep desire na yung makamtan yung tunay na pagbabago sa ating bayan. 2016 magkakasama na po siguro tayo lahat, no? Pero sa amin sa Reforma Pilipinas, binibigay po namin yung 100% na suporta at nakikita po namin, no, yung kumbaga masaya at naniniwala ang samahan dahil sa nangyaring coalition na ito. At least kahit paano nakakita tayo ng pagkakataon ba at pag-asa at alam natin very soon may mangyayaring maganda sa ating bansa, no? Dahil sa ating pagkakaisa. So ang parang we are in a situation that we have no choice but to end up the leadership of PBBM. So ang Reforma Pilipinas po isa lang. Kumbaga ang position po namin, the only way and the only solution is Marcos resign. So, yun po yung stand position po namin. Maraming po salamat. Good morning, everyone. I'm Cathy Cortez Oluya, Regional Chairman ng MAISO. I just want to announce and invite the Cebuanos kasi may
this coming November 30, may ano dito, no? Sa Manila. But yung sa Cebu, we hope to have the activity on December 1. Save the Philippines, Cebu Rally and Caravan. Coalition-wide activity with aligned parallel groups supporting the BBM resign call. Participants must follow Marshall's instructions, prioritize safety and uphold maisog conduct. Packet rally immediately after the caravan. So yun, magtipon-tipon kami sa Cebu on December 1. Yun lang yung ano ko. Salamat po. So before natin i-open for questions, dagdag ko lang din po, kami po sa Mindanao, sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, marami rin pong activities na protest na gagawin sa iba't ibang region, iba't ibang provinces. The same din po ang panawagan, BBM resign, and we follow the constitutional law on succession. Thank you po. Bubuksan na po natin yung Q&A. Yung gusto pong magtanong, pwede po approach na po dito sa gitna sa member po. From Manila Times. Hello, good morning po. Good morning po. First question lang po, paki-clarify lang po kasi ina-allege kayo ni Mount Tulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi yun yung lumalabas din sa last week daw na post sa Facebook na ito daw po grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. His words, not mine. So pakiklara lang po kasi yun po yung kumakalat ngayon na parang ang dating po, this China funded daw ng China or na para daw tanggalin si BBM at po si BBM Sara. Ako muna, sorry ba? Kita-kita naman po, no? We come here and we have our background kung sino kami. So definitely, walang nagpapan sa amin. Sarili namin, ako from Davao pa ako, I flew in this morning, no? With my own resources. Number two, bakit iniiwas natin yung issue? Di ba? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong 2 anak. Anong klaseng kinabukasan na gusto natin makita nila? Gusto ba natin may impunity? Sa BARM alone, no? A few days ago, 7 members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, na massacre. Bakit siya na massacre? Dahil sa issue ng lupa. No? Yung pamilya nila, they thought na nagkaroon na ng Bangsamoro Organic Law, they can go back to their own land. No? Unfortunately, nung bumalik sila doon, yung details nila, hindi ko na i-discuss, pero I can still remember in 2015, 2016, yung mga tao sa Pikit, North Cotabato, no? A certain Abdul, no? May hawak-hawak siyang placard, peace is within our hands. No? They were hoping na magkakaroon na ng peace sa Mindanao at sa BARM. Pero anong nangyari? Series of killings. No? Data from our research shows that the level of killings, no, tumaas 1.8, 1.7 no, from PNP and AFP itong records. Ang killings sa BARM alone every day. So the vertical conflict na arrange na yun, maayos na yung away ng MNLF, MILF at gobyerno. Pero ang conflict na yun is yung horizontal, meaning to say clans, families, MNLF versus MNLF, MILF versus MILF. So hindi na kalaban yung gobyerno, pero na-worsen yun. So, ito mga ito, kailangan ka po bayaran ng China para makita mo yung katotohanan, yung paghihirap ng mga tao. No? Parang, it's so illogical. No? Kahit siguro ang grade 5 student, nakikita si Presidente, resign ka na, you're fired. No? Yun ang mensahe ng bawat Pilipino. Attorney. Okay po. Maraming salamat. Maliwanag.